Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo ay nasa 16 na kabanata ng unang aklat ng Samuel. At ito nga po, makikita natin ang tema ng ang kabanatang ito ay hindi tumitingin ang Diyos sa panlabas kundi sa puso. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna'y dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa samahan niyo po kami, turuan niyo po kami Panginoon sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita. Dalangin namin Lord ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang kami po ay matuto at lumalim sa iyong salita. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang ang dahilan ng pagpunta ko roon. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahantog ka kay Yahweh. Anyayahan mo si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Ayan. So dito makikita natin po, inutusan ng Diyos si Samuel na pumunta sa Bethlehem upang magpahid ng bagong hari mula sa mga anak ni Jesse, no? Tandaan natin, kahit bumagsak si Saul, hindi natigil ang plano ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ang langis ay simbolo ng pagpili at kapangyarihan ng Espiritu. Kaya kapag may tinatapos ang Diyos sa buhay mo, may bagong inihahanda siya. No, ang rejection ay kailan may hindi katapusan kundi redirection ito ng Panginoon. Verse 4, sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatandang pinuno sa lungsod at nanginginig na nagtanong, sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito? Oo, sagot niya, naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan din sila sa paghahandog. Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Dito po makikita natin, no, na dumating si Samuel at nakita si Eliab, no, matangkad, mukhang hari, no, pero dito makikita natin na hindi ito yung pamantayan ng Panginoon. Sabi niya sa verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Ayan, kaya sabi ni Lord sa kanya, huwag mong tingnan ang kanyang anyo sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang salitang puso po dito ay galing sa salitang Hebreo na levav. Ito ay tumutukoy sa inner character, will at devotion. Ayan, hindi credential ang basihan ng Diyos, kundi character. Pwedeng impressive ka sa tao pero hindi sa Diyos, no? Pwedeng hindi ka pansinin ng tao pero ikaw ang pinili ng Diyos. Sabi po dito, pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit, sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, mayroon ka pa bang anak na wala rito? Mayroon pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. Ayan, so isa-isa, no, ipinakita ang 7 anak ni Jesse at lahat ay rejected, no. Tinawag si David, nasa bukid siya at nag-aalaga ng tupa, no. Dito makikita natin si David ay hindi man lang isinama sa line-up
pero siya ang choice ng Diyos. Alam niyo, minsan, ang kagaya, no, even si Jesse na tatay, no, alam niya na yung mga anak niya, yung talagang sinadya ni Samuel, pero hindi niya talaga isinama doon si David, ano po. So, kaya minsan, kung pakiramdam mo na ikaw yung last choice, tandaan, minsan, ang hindi pinapansin ng tao, yun ang pinipili ng Panginoon. Kaya wag tayong malulungkot kung minsan wala tayo sa pagpipilian ng tao. Kasi kung yan ang layunin at yan ang plano ng Diyos, walang makakahadlang. Verse 12, sabi po dito, at sinundo nga na ang anak na ito ni Jesse, siya ay makisig, na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay ng sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid at nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh mula noon. Sumakanya na ang espiritu ni Yahweh pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Ayan, so makikita po natin dito, no, yung pagpahid kay David ng langis, no, pinili si David at pinahiran, no. At ang espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula ng araw na yon, no? Ano yung makikita natin dito? Yung anointing ay hindi lang posisyon, kundi presensya ng Panginoon. Mula sa pagiging pastol, hinirang na hari si David kahit hindi pa agad nakaupo sa trono. So, maaring anointed ka na, pero nasa proseso ka pa. Hindi minamadali ng Diyos ang promotion, hinihintay niya yung tamang panahon. Kaya, kapag feeling mo, fit naman ako, pag wala pa talaga sa'yo yung pagkakataon na ibinibigay, matutong maghintay. 14, samantala ang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul, at sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpapahirap kay Saul. Sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, pinahirapan kayo ng isang masamang espiritu galing sa Diyos. Kung gusto po ninyo, ihaharap namin kayo sa isang taong mahusay tumugtog ng alpa. Kapag pinahihirapan kayo ng masamang espiritu, patugtugin ninyo siya upang maaliw kayo. Ayan, so dito po makikita natin, no, sabi dito, iniwan ng espiritu ng Diyos si Saul at siya ay nabalisa. Ayun, kapag patuloy mong tinatanggihan ng Diyos, may consequence ang disobedience. Ano po, ingatan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Hindi sapat ang posisyon kung wala ang presensya ng ating Panginoon. 17, sinabi ni Saul, sige, ihanap ninyo ako. Isa sa mga lingkod na naroon ay ang nagsabing si Jesse na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, mahusay magsalita at magandang lalaki. Nasa kanya si Yahweh. Kaya nagpadala ng mga sugo si Saul kay Jesse at ipinasabi, papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastol ng iyong mga tupa. Ganon nga ang ginawa ni Jesse. Pinagdala pa niya si David ng isang sisidlang puno ng alak, isang batang kambing at isang asnong may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. Naglingkod si David kay Saul at nagustuhan naman niya ito, kaya ito'y ginawa niyang tagapagdala ng kanyang sandata. Pinasabi ni Saul kay Jesse, bayaan mong maglingkod sa akin si David sapagkat napamahal na siya sa akin. At tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw, umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya'y gumagaling. Ayan, so tinawag si David upang tumugtog ng alpa para kay Saul, no? At kapag tumutugtog siya, gumagaan ang pakiramdam ni Saul. Ang gift ni David sa musika po ang nagbukas din ng pintuan sa kanyang destiny, no? Sa kanyang destiny. Mula sa pastulan, papasok sa templo, no? Or sa palasyo, ano po. Ang talento ng isang tao ay hindi aksidente. Ito po ay instrumento ng Diyos. So, bago ka maging hari, matuto ka munang maglingkod. Ito po yung makikita natin sa buhay po ni David. So, dito sa kabanatang ito makikita natin yung mga powerful na lesson. Una,
God sees differently, no? Iba siya, no? Hindi ka man makita ng tao, nakikita ka ng Diyos. Pangalawa, makikita din natin, God chooses the overlooked, no? Yung mga rejected ng mundo, siya yung siniselect ng Panginoon. Matututunan din natin na God prepares before He promotes, no? Hindi agad trono. May proseso at kadalasan sa paglilingkod muna. At makikita din po natin yung God values presence over position. Mas mahalaga ang espiritu kaysa ang titulo. Kaya, hindi ka pinili ng Diyos dahil sa itsura mo, pinili ka niya dahil sa puso mo. Sana po may natutunan tayo sa pagbasa ng kanyang salita. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lamang ang papuri.